Madalas nating isipin na ang pananampalataya ay isang bagay na personal lamang. Ngunit hinahamon ng kapistahan ng Corpus Christi o kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo ang pananaw na iyan. Sapagkat sa kapistahang ito, ang ating pinaniniwalaan ay hindi nananatiling pribado. Ito ay inilalagay sa harap ng buong sambayanan. Manatili at pakinggan ang mga mahahalagang pagninilay na ihahatid ko sa inyo sa pagtatanghal ngayong araw. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang namin kayo makakasama o dati na kayong regular na taga-subaybay, ikinagagalak namin na kayo po ay narito dito sa aming channel. Ang pagninilay na aking tatalakayin ngayong araw ay maaaring magbigay sa inyo ng inspirasyon na hindi nyo inaasahan. At bago tayo magsimula, nais ko lamang ipaalam na mayroon kaming website na puno ng mga spiritual na babasahin at mga artikulo upang matulungan kayong lumago sa pananampalataya. Makikita ninyo ang link sa ibaba sa description box sa baba. At ngayon ay sisimulan na natin ang ating pagninilay. Nitong nakaraang linggo o kaya sa tradisyonal na liturhiya noong ika-4 ng Hunyo, ipinagdiwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi, nakilala sa wikang Tagalog bilang Pista ng Katawan at Dugo ni Kristo. Ang araw kung kailan at ng ating Panginoon na tunay na naroroon sa kabanal-banalang Eucharistia ay hindi lamang sinasamba sa loob ng ating mga simbahan, kundi inilalabas pa sa mga lansangan upang makita ng lahat. Ito ay isang mahalagang pagdiriwang sa simbahang Katolika kung saan pinaparangalan ang tunay na presensya ni Hesukristo sa banal na Eucharistia. Ngunit marahil ay naitanong ninyo na rin sa inyong sarili, bakit nga ba ito ginagawa ng simbahan? Para sa kanila na walang kaalaman sa kasaysayan nito, maaaring tila kakaiba ang kaugalian nito. Kaya upang masagot ang tanong na iyan, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kapakipakinabang na pagninilay ni Profesor Tio Correa de Oliveira. Ipinakita niya na ang kapistahang ito ay hindi lamang isang gawa ng debosyon, kundi isa ring tugon. Ayon sa kanya, nais kong magsabi ng ilang bagay tungkol sa dahilan kung bakit itinatag ang kapistahan ng Corpus Christi. Alam ninyo na itinanggi noon at hanggang ngayon ng mga protestante ang tunay na presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento. At ito ay isa sa pinakamalaking iskandalo sa simbahan noong ika-16 na siglo. Isang siglong puno ng maraming iskandalo. Ang mga Kristiyano noong gitnang panahon o ang tinatawag na Middle Ages ay may malalim na pananampalataya sa kabanal-banalang sakramento, sa tunay na presensya ng Panginoon at dahil dito ay nagkaroon sila ng dakilang debosyon sa banal na misa at sa pagsamba sa kabanal-banalang sakramento. Ngunit marahas itong itinanggi ng mga protestante. Ang pagtangging ito ay naging isa sa pinakamalaking paghihiwalay sa pagitan ng mga protestante at katoliko at itinuring ng mga katoliko bilang isa sa pinakamabigat na paglapastangan na ginawa laban sa ating Panginoon. Pansinin ninyo ang matinding pananalitang ginamit ng profesor, isang paglapastangan laban sa ating Panginoon. Para sa mga Katoliko noon at maging hanggang ngayon, hindi ito basta isang theological na pagtatalo lamang. Tinamaan nito ang pinakapuso ng buhay ng simbahan. Ngunit ipagpatuloy natin ang sinabi ng profesor. Narito siya. Ano ngayon ang pastoral na hakbang na ginawa ng simbahan bilang tugon dito? Ang mga santo, mga teologo at mga papa noong panahong iyon ay nag-isip ng ganito. Itinatag ni Hesukristo ang simbahang Katolika upang ituro ang katotohanan. Wala siyang karapatang magbigay ng magulong aral sapagkat ang magulong aral ay hindi karapat-dapat tawaging pagtuturo.
Kahit hindi sinasadya, kung ang isang guro dahil sa kakulangan ng kakayahan ay nagpapahintulot na manaig ang kalituhan sa kanyang itinuturo, hindi siya karapat-dapat maging guro. Sapagkat ang kalinawan ang unang katangian ng isang guro. Sa madaling salita, ang pagtuturo ay nangangailangan ng kalinawan bilang pangunahing batayan. Maaaring maging marunong ang isang tao ngunit hindi malinaw magsalita. Ngunit hindi maaaring maging guro ang isang tao kung hindi siya malinaw magturo. Kung mananahimik ang simbahan tungkol sa Eukaristiya, makatatanggap ang mga mananampalataya ng isang magulong aral tungkol sa isang katotohanang kinakailangan para sa kaligtasan. Mabibigo siya sa kanyang misyon bilang guro. Ikalawa, kung mananahimik ang simbahan tungkol sa Eukaristiya, hahantong ito sa isang hindi wastong pagtanggap ng banal na komunyon. Kung walang malinaw na aral tungkol sa kanilang tinatanggap, hindi nila matatanggap ito ng nararapat. Sino ang makagagawa ng isang kilos ng pagsamba sa kabanal-banalang sakramentong kung hindi siya tiyak kung tunay ngang naroroon ang ating Panginoon o hindi? Imposible yon. Ang ibig sabihin ng propesor ay ito: walang karapatan ang simbahan na maging malabo o manahimik, kahit para sa kapayapaan, kahit upang maiwasang makasakit ng damdamin. Ang katotohanan ay may karapatan sa kalinawan. At pagkatapos ay nagdagdag pa ang propesor ng isang napakahalagang punto. Sabi niya, ngunit higit sa lahat may isang prinsipyo. Hindi ito pinakakakita-kita, ngunit ito ang nais kong bigyang diin. Ang lakas ng anumang institusyon ay nakasalalay sa pagdadala ng sarili nitong mga prinsipyo hanggang sa kanilang ganap na kahihinatnan. Sa sandaling isipin nitong kailangan nitong pahinain ang mga prinsipyong ito upang mabuhay, tinanggap na nito na ito ay patay na. Naunawaan ito ng mga ama ng Konseho ng Trento. Para sa inyong kalaman, ang Konseho ng Trento ay isang ekumenikal na konseho ng Simbahang Katolika na ginanap mula 1545 hanggang 1563 1563 na sa hilagang bahagi ng Italia. Pinasimulan ito ni Papa Paulo III or Paul III at nagsilbing opisyal at ganap na tugon ng Simbahang Katoliko sa reformang protestante o tinatawag na Protestant Reformation. Pinasimulan ito ng mongheng Aleman na si Martin Luther noong 1517, 1517. Ang kilusang ito ay nagresulta sa pagkakahiwalay ng simbahang Kristiyano sa dalawang pangunahing sangay, ang Katolisismo at Protestantismo. Sa pamamagitan nito, pinagtibay at nilinaw ang mga doktrina ng simbahan at isinagawa ang malawakang mga reforma sa loob ng simbahan upang muling pasiglahin at palakasin ang kanyang buhay at misyon. Bilang tugon sa Protestantismo, pinili nilang higit pang palaganapin ang debosyon sa kabanal-banalang sakramento. Itinatag nila isang kapistahan para sa pagsamba sa kabanal-banalang sakramento at nagdaos ng isang prosesyon kung saan ang kabanal-banalang sakramento ay inilalabas sa mga lansangan at sinasamba ng lahat. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat na buong mga pulutong ng mga tao ang lumuluhod hanggang sa lupa bilang pagkilala na sa ilalim ng mga anyo ng tinapay at alak ay tunay na naroroon ang ating Panginoong Hesukristo. Itinaguyod nila ang debosyon sa kabanal-banalang sakramento sa lahat ng parahang posible, hanggang sa umabot pa ito sa sukdulang anyo nito, ang walang humpay na pagsamba sa kabanal-banalang sakramento o ang tinatawag nating perpetual
adoration. Ito ay isang patakaran ng pakikipaglaban, ng hindi pagsuko, ng paninindigan, ng pakikibaka, ng pagpapatotoo, ng pagpapahayag. Ito ay isang patakaran ng katapatan, katotohanan, integridad at pagkakaisa ng salita at gawa. At nagtapos ang propesor sa mga salitang ito. Ang kapistahan ng Corpus Christi ay kapistahan ng kabanal-banalang sakramento. Ngunit isa rin itong dakilang aral ng pagiging handang makibaka para sa pananampalataya. Matututuhan natin ang aral na ito at magsikap na maging lalong matatag at masigasig sa pakikipaglaban para sa pagmamahal sa mahal na Birhen at pagsamba sa kabanal-banalang sakramento. At dyan po nagtapos ang pagninilay ni Professor Plinio Carreo de Oliveira. Kaya gaya ng ating narinig, ang Corpus Christi ay hindi lamang tungkol sa debosyon. Isa rin itong pahayag sa buong mundo. Yan ang dahilan kung bakit tayo lumalakad sa mga lansangan sa halip na manatili lamang sa loob ng simbahan. At matapang nating ipahayag, narito si Jesus. At ngayon, may isang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili. Sa sarili kong buhay, sinusubukan ko rin bang palambutin ang mga katotohanan ng ating pananampalataya? May mga bagay ba akong itinatago dahil sa takot? Dahil sa hiya? O dahil nais kong makibagay sa karamihan? Sapagkat ipinapaalala ng Corpus Christi na ang mga katotohanan ng ating pananampalataya ay hindi nilalayong manatiling pribado. Hindi ito mga bagay na dapat nating ikahiya. Alam kong mas madaling sabihin ito kaysa isabuhay. Kaya't hilingin natin ang biyaya na higit pang maniwala, na higit pang sumamba, at higit pang manindigan sa katotohanan ng ating pananampalataya. Naway ang pagninilay ni Professor Plinio Carreo de Oliveira ay panatilihing matatag ang inyong paniniwala at debosyon sa katawan at dugo ni Kristo. Maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan po ninyo ang ating video ngayong araw, mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din ninyo ang video ito upang mas marami pang tao ang marating ang mga aral at doktrina ng Simbahang Katolika. At syempre, upang makilala pa si Padre Pio. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming ilalabas ng mga video sa hinaharap. At nais nyo bang palalimin pa ang inyong kaugnayan kay Padre Pio? Maaari kayong maging buwan ng taga-abuloy o ang tinatawag na mga donante sa paglahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago pa ang espiritual na buhay at maging bahagi ng aming komunidad ng pananalangin. Makikita ninyo ang link sa ibaba sa description box. Kaya hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon, ang mahal na Birhen at syempre ni Padre Pio. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na video.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e